May dalawang question po dito. Paz Villaflores of Manila. Graduate po ako ng nursing. Gusto ko pong mag-doktor. Meron po bang school na nag-o-offer ng scholarship? Paano po mag-apply at saan? And then Corazon Tumbali of Quezon City. Sa tingin ko po, wala talagang brain drain. Dahil ang main problem talaga ay kawalan ng pera para makapag-aral. May mga umaalis na professionals, pero di natin napapalitan ang mga ito dahil sa kawalan ng pera ng iba para makapag-aral. So, sir, meron po bang mga nagbibigay ng scholarships para doon sa mga gustong makapag-aral at maging health worker? Yung doon sa unang tanong na yung nurse na gusto maging doktor, maganda yan, no? Kasi baliktad. Hindi doktor na maging nurse. Maganda yan, no? At natutuwa ako na may interest na pumasok sa medisina. Basta importante magsisilbi sa ating bansa. May mga scholarship yan. May mga institution, mga university na nagbibigay, lalo na yung mga government universities. Like sa UP, for example, may mga scholarship dyan. Sa mga private university, meron din. Pero ito ay competitive. Na kailangan talaga ipakita na medyo magaling ka, magaganda ang grades mo, magka-qualify ka. Sa aming departamento, sa Department of Science and Technology, nagbibigay kami ng tulong, hindi sa para kumuha ka ng medisina, nagbibigay kami ng tulong sa preparatory courses. Halimbawa, kapag iyong bachelor's degree o yung gusto mong kursong kunin sa agham at teknolohiya, may mga scholarship na binibigay ang Department of Science and Technology. Kapag health-related, sa amin dumadaan yan sa Philippine Council for Health Research and Development. So maraming mga pagkakataon at alam ko rin, meron din mga philanthropists at mga private individuals bibigyan ng scholarship. Ang alam ko si Pitoy Moreno halimbawa nagbibigay ng scholarship sa mga estudyante sa College of Medicine sa UP. No? So maraming ano dyan, so, magtatanong-tanong lang sila. Sir, ito po galing naman sa mga doktor kasi ng mga nag-aral sa UP at nabigyan ng scholarships. Ito po, meron tayong dalawang panig about mandatory service naman. From Dr. Oliver, gusto niya kasi yung mandatory service. The Philippine healthcare system should not be experiencing a brain drain. If only the proper authorities implement what has long been the practice in military training institution, a compulsory of at least 1:1 or at most 1:2 years of service per year spent in government school without the benefit of a contract buyout. What government institution should be in charge in carrying this out, and does it need an act of Congress to lay down the rules? Si Dr. Lester Tan naman, ayaw niya ng mandatory health service. So, bali two sides yan, Lisa. Two sides. So, anong comment niya dito, Dr. San? Yeah, ganito yan, no? In fact, isa sa recommendation natin, to solve the brain drain, ay yung kakusapin yung mga legislators para doon sa National Health Service Act. And one of the main provisions of the National Health Service Act is to require all those graduates of institutions na subsidize ang kanilang education, like government institutions. Marami ba to? Kapag scholar sila ng gobyerno o kaya pinag-aral sila ng gobyerno, dapat maglingkod muna sila sa gobyerno for a certain number of years. Yun na lang ang pinakakapalit nung pagpapaaral sa kanila. Kailan to matutuloy? Ito ang isa sa mga recommendations namin. Ng Philippine Medical Association. Papasok namin sa mga legislators for a bill can be made on this issue para maging fair lang naman yun. Pinag-aral ka ng gobyerno, magsilbi ka sa gobyerno. Anong comment nyo dyan, sir? Dr. Matara? May mga advantages at disadvantages dyan. Pero siguro ang gusto ko rin isabihin sa ating mga manonood na ang mandatory service, ang pagre-require natin sa ating mga doktor na magserbisyo sa mga community, ito ay temporary measure lang. At hindi ito magwo-work kung hindi natin ito sasabayan ng pangkalahatang improvement ng health system. Halimbawa, yung more budget, improvement of health facilities, better salaries for doctors. Kasi temporary lang to. Eventually, cycle din to na kahit nasabihin mong 2 years o 1 year ang mandatory, hindi rin pwede magtagal yan. At some point, magigib din yan. At yun nga yung nangyari doon sa unang practice noon na, although hindi ako inabot noon, yung before namin na-graduate, nirequire yan yung 6 months to 1 year na rural service has been shown na doesn't work. You really have to improve the overall health system to really attract them and encourage them to work and serve in the Philippines. Ikaw, Kiko, anong comment mo dyan? Covered ka ba nito? Hindi ba? So, anong comment mo? Do you agree? Do you don't agree? Siyempre, kailangan din bigyan natin ng kung ako, nabigyan ako ng scholarship ng gobyerno natin na para makapagtapos ng medisina,
bakit hindi ako, kumbaga, tumanaw ng utang ng loob. Kumbaga, bigyan ko ng... Kaya lang sir, ang daming doctors ayaw nito eh. Kahit ako rin personally, iniisip ko, baka against sa free will nila, human rights or whatever, di ba? Pero alam mo, Willie, kasi, balik tayo dun sa Oo. rural, no? Ako, inabot ako niyan, pero hindi ako ganun katanda pa. Hindi pa ako ganun katanda. Inabot ako niyan rural na yan. Eh. Ang main Ano ba reason yung kung rural? bakit natigil yan is not because it was not really effective. In fact, there were more people served with the doctors going to the rural area. Ang naging problema kaya natigil yan, kinapos ng budget ng gobyerno. Kasi, pag nagpunta ka sa rural, na-assign ka, binibigyan ka rin ng stipend eh. May stipend ka rin eh. So, binibigyan ka rin. Kinapos ang budget para dyan. Kaya natigil yan. Hindi na ma-afford ang government. Kaya nga importante dyan, yung suporta, yung nga yung sinabi ko na yung pagre-require na magserbisyo sa mga komunidad, bahagi lang yan ng malaking solusyon. Yung malaking solusyon talaga, pangkalahatan, dapat itaas natin ang antas ng Yung health service delivery natin sa ating Yung budget, bansa. oo. Kaya lang, karamihan ng mga young doctors na nakakausap ko, talagang very against sila dito sa mandatory service. Siyempre, gusto nila, pag-graduate nila, aalis na sila. So, paano ba yan? Magkakaroon ba ng division ang medical profession? Itong mga kabataan na magre-reklamo. Kasi mga second-year medical student na sila, third year, hindi parang naipit sila, sir. Paano Actually, mandatory service, hindi naman yan tulad dati. Dati kasi, lahat, bago ka makatake ng board exam, kailangan mandatory talaga 6 months rural. Yun ang sinabi natin na hindi natuloy because ng kapusan ng budget. Sini-require lahat eh. Ang kinukuha lang dito, yung mga na pinag-issue nila, unang-una was to revise the curriculum. Ngayon, halos 10 taon eh, bago ka maging medisina. In fact, ang UP, nag-start na ng 7-year course, straight course, no? So, pinag-aaralan ngayon ng Association of Philippine Medical Colleges kung paano nila mapapaigsi at mapapamura yung course. Yung mga courses na mga hindi na kailangan, tulad ng yung mga sa basic, di ba dati, nag-Spanish pa tayo, tinanggal na nga yung Spanish. Marami kasi mga courses tayong kinukuha na hindi naman kailangan, na hindi naman makakatulong sa atin eh. So, i-modify nyo na yung curriculum to shorten it. Yes. At pag na-shorten it, naalis mo yung mga subjects na hindi man kailangan, magli-lessen ang cost. So, yun ang ginagawa ngayon ng APMC para as part of the solution na maengganyo ang mga doktor, ang mga estudyante na pumasok sa medisina. Okay, naubusan na yung oras natin. 1 hour na yun. Dapat siguro natin another show, no? Any final words from Dr. Montoya, sir? Para sa ating mga televiewers. Well, una-una, Willie Lisa, maganda tong programa nyo kasi malaking tulong to sa mga proyekto na katulad ng PMA. Anytime na kailangan kami ng PMA, ng para malaman natin mga PCP, kababayan na ako na gumagalaw naman yung mga doctors. Ang gusto ko lang talagang isabihin sa ating mga manonood, ang mga doktor, kahit ano pa ang mangyari, nandito para maglingkod sa ating mga kababayan. At ako'y lubos na naniniwala na kahit itong mga doktor na umaalis na ating bansa, ang rason nila ay dahil hindi naman nila gusto talagang umalis. Umalis lang sila dahil siyempre, kailangan nila itaguyod ang kanilang mga pamilya at alam naman nila na hindi nila kayang buhayin ang kanilang pamilya sa Pilipinas. Ang kanilang serbisyo, ang kagustuhan ng magserbisyo, nandoon pa rin. So, kailangan lang talaga suporta ng pamahalaan, ng ating mga kababayan, no? Siguro kung kausapin nila yung kanilang mga pinuno, na bigyan ng importansya ang mga doktor at bigyan ng suporta para magkaroon ng solusyon itong problemang ito. Thank you very much. Sir, final words. Papasalamat ako sa inyong dalawa. Sa pangalan ng Philippine Medical Association, talagang binigyan nyo kami ng pagkakataon. At tulad nga ng sabi mo, malaking bagay sa amin yun, magamit namin ang programa mo para ipamahagi namin sa mga kapwa natin, mga doktor, lalo na sa mga ating mga pasyente, sa mga kababayan natin, na ang doktor talaga, ang talagang main concern nito, yung pasyente. Kaya nga hinihiling ng PMA na sana maunawaan ng mga kababayan natin na ang mga doktor wala talagang intention na gumawa ng masama, yung mga nai-involve sa malpractice, hindi man nila kagustuhan yan eh. Kaya nga ang gusto lang namin parating sa inyo na ang PMA hindi rin tinotolerate itong talagang obvious na kamalian ng kapwa namin doktor. Tulad nga na sinabi namin, may mga doktor na kami disiplina dahil alam namin mali talaga. Pwede sila magreklamo sa Pwede Philippines. sila magreklamo. Okay. Yun nga ang isa sa aming tama. Isa sa mga reason kung bakit kami lumalabas. Gusto namin magbigay ng information campaign. Siguro yung detalye ng mga rights ng pasyente sa mga susunod na programa, pwede natin pag-usapan yun para malaman nila kung anong karapatan ng pasyente, kanino sila pwedeng lumapit, para yung mga problema maaayos ng hindi na lumalaki. Kiko, final words. Para dun sa mga interns and clerks and students,
ang mapapayo ko lang, ang pagmemedisina is hard-earned effort, sakripisyo, saka madaming dasal. Yun ang pinaka-importante sa lahat. Maraming salamat sa inyong lahat for coming today. Papasalamat din ako kay Drs. Mike Muin and Jojo Ferrer ng Pinoy MD. Maraming salamat. Maraming salamat rin kay Emmanuel Barrias, drco.com. Tumutulong to from abroad. There are thousands of doctors there. So maraming salamat sa inyong lahat. Sana meron kayo natutunan tungkol sa medical profession. Hindi natin iiwan bansa natin kahit anong mangyari. Nandito itong mga doctors natin. So thank you very much and we'll see you again next week. Bye-bye. Kulang ako.